Noong unang video ni Ricardo Jose, alam natin na nagpapauso lang si Jose galing sa pambabaluktot ng AFP regulations para sa libingan ng mga bayani upang ipilit ang kabobohan niya na hindi dapat ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa mga susunod na videos na ito, makikita niyo si Raisa Robles kung paano niya ituro sa Third World Studies sa UP ang Third World kabobohan ng mga Idiot Aquino at Idiot Robredo followers. Third World talaga ang pagtuturo sa Third World Studies sa UP. Move to Miss Raisa Robles. Alam niyo kung paano gawing bobo ang estudyante sa University of the Philippines? Ganito, pakinggan niyo si Raisa Robles. Good afternoon. I'm glad to be here. My alma mater. In the late 1980s, during martial law, someone thought of placing this sign on the pavement. They're loading the sign. It was an interesting psychological experiment. Some passers-by stopped and paused to take a look. Others simply walked past it. Here's a close-up of the sign. It said, "Press freedom." What is that? The question is as relevant today as it was over 30 years ago. Press freedom. What is that? Can anybody tell me what is that? Hindi ko alam kung paano kayo tinuturuan dyan sa UP. Pero kung ang lecturer nyo tulad ni Raisa Robles magsalita, sigurado ako wala kayong matututunan sa klase. Kung college students ang kausap mo at sa University of the Philippines pa ang mga estudyanteng ito, hindi dapat sila turuan na parang grade 1 lang ang tinuturuan at kinakausap mo. Gayun pa man, kahit alam ko na hindi marunong ng public speaking si Robles, titisin ko na lang ang kakayahan niya na mag-lecture. Baka sakaling may matutunan tayo. Baka! Later, we'll go back to that. Okay. The act of putting thought on paper, especially rebellious thoughts, has often gotten writers into deep trouble. Our national hero, Dr. Jose Rizal, was executed for doing that. Writer Marcelo del Pilar died in exile for doing it. Dictator Ferdinand Marcos arrested, tortured, and even killed hundreds of writers who insisted on writing the truth about his regime. Nandiyan ang video ni Robles ay ang pagpapatunay na ang mga arguments ng mga anti-Marcos ay fallacy ng non-sequitur. Fallacy, kamalian. Non-sequitur, hindi tama o matuwid ng kanyang argumento. Fallacy of non-sequitur, kamalian dahil hindi ito tama o matuwid ang kanyang argumento. Mali ang argumento ni Robles dahil hindi niya pwedeng ikumpara si Jose Rizal kay Marcos. Si Rizal ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya. Si Marcos ay naging pangulo noong 1965 na malaya na ang Pilipinas. Si Del Pilar ay hindi namatay dahil hindi siya pinayagang bumalik sa Pilipinas. Namatay si Del Pilar dahil wala siyang trabaho sa Espanya at wala siyang ginawa kung hindi maglasing at magsulat ng kaekikan sa Espanya. Hindi nga naliligo si Del Pilar at hindi naguhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Sisingit ni Robleser ito para lang palabasin na may koneksyon ang freedom of the press or freedom of speech nung panahon ni Rizal at panahon ni Marcos. Galing kay Robleser, yan ang fallacy of non-sequitur, kamalian dahil hindi tama o matuwid ang kanyang argumento. Halos lahat ng anti-Marcos ginagamit ang fallacy of non-sequitur. Mga inutil at idiot na mangmang na Idiot Aquino at Idiot Robredo followers lang ang maniniwala sa mga sinasabi ni Robles. Kaya nga kayong idiots, hindi maintindihan ang non-sequitur at oo na lang kayo ng oo sa mga sinasabi ni Robles. So, sa simula pa lang ng lecture ni Robles, alam natin na hindi marunong ng effective public speaking si Robles sa 21st century. 21st century ha? At ang basihan ng sinasabi ni Robles ay fallacy of non-sequitur.